Iibahin nyo raw ang mga ka-Wonder natin dito sa bayan ng Jordan sa probinsya ng Guimaras. Ang nililinis daw kasi nilang maigi bago dumiretso sa kusina, paa. Ilang dekada na nga raw itong ginagawa ni Mang Rene na matagal nang nagluluto ng ginamos o yung bagaong na mga Ilonggo na gawa sa maliliit na hipon o hibe. At karaniwang sinasawsawan at pinapare sa ulam. Ang recipe ng ginamos, minana pa raw ni Mang Rene sa kanyang mga magulang na dati ring mangingisda. Yung binta namin doon, amo yan ang silbi, pinagawa ko ng ating tindahan at saka ginawa ko pong kapital. Kahit sa ang pamilihan ka nga raw pumunta sa Kabisayaan, tiyak, may ginamos na ibinebenta. Ang Iloilo at Guimaras kasi mayaman sa produksyon ng mga isda. Isa ito sa pinaka na hanap buhay namin dito. Yung hanap buhay ng mga tao noon pa at sa ngayon, ginamos yung major namin hanap buhay namin dito po, ma'am. Nang samahan nga namin naman lambat ng hipon si Mang Rene, dinagsa siya ng huling mga hibe. Katulong ang kanyang mga kapatid, ilalatag sa tabing dagat ang mga nalambat na hibe. Ibibilad ito sa initan at tutuyuin para manuot ang lasa. Kung maganda ang bagsak ng araw, pwede na itong hanguin pagkalipas ng 3 hanggang 4 na oras. Titimplahan ito ng asin at lalagyan ng pampakulay. Kailangan po natin ihalo to para maging balanse yung asin at saka yung coloring. Mano-manong haluin para kumapit ang pampalasa. Pero mga ka-Wonder, heto raw ang totoong nagpapalasa sa pangmalakasang sawsawan sa Guimaras. Ang madiinang pag-apak sa binilad na hibe. Paglilinaw ni Mang Rene, hindi ito dapat pandirihan mga ka-Wonder. Sa katunayan, isa itong ipinagmamalaking tradisyon sa kanilang bayan. Mas mabuti yung apain, ma'am, kasi mabilis yung pagproseso, ma'am. Iba kaysa bayuhin kasi ang oras, ma'am, maraming oras na i-aksaya mo doon po, ma'am. Inaabot nga raw ng halos 1 oras si Mang Rene sa pagkuskus ng mga paa, pati na rin sa pag-iiskoba ng tabla na gagamiting apakan ng ginamos. At sa ilang dekada na nila itong ginawa, ni isa, wala raw nagkasakit mula sa pagkain nito. Ayun, so safe naman siya as long as yun nga, walang open wound or yung nahugasan ng maayos yung paa. And yun nga, na-process ng maayos yung bagoong na i-consume. Kapag malinis na ang tabla, pwede nang ilatag ang timpladong binilad na hibe. Saka ito aapakan ng malakasan. Madali lang ito sa pag-process kasi mas maganda yung pagkilos mo dito sa loob ng inaapakan kaysa banyera mo inaapak. Para kay Mang Rene, anumang paraan ng pag-apak, pwede. Basta ang importante, apakan ng ginamos ng maigi para ang natural na lasa at ang malakas na tekstura achieved. Ginagawa namin itong proseso to sa pag-apak na ginamos kasi madali lang ito sa pag-process kasi mas maganda yung pagkilos mo dito sa loob ng inaapakan kaysa banyera mo inaapak kasi yung banyera kasi maliit lang yung space niya at saka hindi ka makagalaw ng mabuti doon. Teka, I wonder, saan nga ba nagmula ang tradisyonal na pamamaraan ni Juan sa paggawa ng pagkain gamit ang paa? Kung halimbawa kakulangan sa makinarya, hindi naman tayo nagsimula na bansa na mayroon na tayong mga makinarya kaagad. Kung titignan natin ang ganitong klase ng mga pamamaraan at preparasyon sa pagkain gamit ang paa, ay masasabi natin bahagi ng pamana ng sibilisasyon sa atin. Dahil ang itinuro sa atin ng sibilisasyon kung paano mag-imbak ng mga pagkain para magamit natin sa mga susunod na panahon.
Kapag magaspang at pino ang tekstura ng ginamos, pwede na itong kainin. Pasado naman kaya ang lasa ng ipinagmamalaking ginamos sa mga ka-wonder natin? Okay ah. Sakto din yung alat niya. Parang homemade yung lasa. Ang sarap. Okay siya ah. Siya pa nga, sarap talaga eh. Yung iba kasing alam mong parang may nadalilasa, mapait. Ito sakto lang. Masarap talaga. Pwede siyang gawing sausawan sa talong, mangga, tsaka pwedeng ulamin po. Sakto lang. Same lang ng bagoong. Hindi man siya ganun maalat. Mas matapang to kaysa ordinaryong bagoong. O diba, ang pinaang ginamos talaga namang paandar.